Do you think these threats are real? Yeah, I think so. For example, pag pinatay mo si Saldico, pinatay mo si Paul Estrada, at saka pinatay mo si Mark Tiksay. Teksay. Ito yung tatlong kasama, yung dalawang assistant niya at saka siya. Yeah. Wala namang makakapagturo, makapagsalita. Kung ano Sino talagang mastermind? scheme. Now, what is exactly the scheme that is happening now? Because what we're witnessing now is actually just the DPWH issue. Ito pa lang to eh. Well, yeah, if I was his lawyer. Well, kung ngayon na nasa labas siya, I don't know. Actually, it depends eh. Kung ano yung hamon ng kasaysayan, depende rin yan kung ano nangyayari. For example, what if it's a temperature ng publiko? Sino naniniwala ba that it ends with Saldico? Yeah. Do you honestly think that... Sinong naniniwala na matatapos yan kay Martin? Martin tuloy. Masyado ka naman advance speech. Kay Saldico. Walang naniniwala nun. Grabe, laki siguro ng kinukubra nitong mga unggoy na to sa administration itong si Marcos Jr. Dito sa video na to, sagutin lang ho natin to tatlong unggoy na to sa kanilang mga argumento na dapat si Marcos Jr. ang ating pasalamatan at pagkatiwalaan dito sa issue natin ng mga anomalyang flood control na to. Kesyo si Marcos daw ang nagsambit ng mga katagang mahiya naman kayo. Nagbuo ng ICI, nagpangalan ng 15 mga kontraktor ng pinakamalaking nakubra dito sa mga maanomalyang flood control projects na to. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan, wala na ho tayong maraming pag-uusapan dito. Pakinggan ho natin ang mga punto de vista nitong sila Sir. Dito sa dito sa mga naging aksyon ng pamahalaan kaugnay dito sa mga maanomalyang flood control anomalies na to. Eto, panoorin natin to. Gusto kong tanongin ang taong bayan. Okay. Meron akong ilang tanong, di ba? Oo. Sino nagsabi ng mahiya naman kayo? Nako! Marcos Jr. Marcos Jr. yan. Pangulong Bongbong Marcos. Oo. Sino ang nagsiwalat ng talagang malawakang anomalya tungkol sa flood control projects? Si Marcos Jr. yan. Si Marcos Jr. Balato naman dyan. Nagmamantika na yung bibig mo, brad, oh. Sino nagsiwalat ng 15 major construction firms na naka-corner ng malaking porsyento ng flood control project budget? Si PBM. Si PBBM yan. Sunwest, Hightone, Shea Gerard. BBM yan, BBM, oh. Sino Diba? nagbibigay sa atin ng lakas loob na magsalita dito at i-denounce ang anomalyang yan sa publiko? Si PBM. Si PBM. Sino gumawa Si PBM ang nagbigay ng lakas ng loob sa bayan ng Pilipino. Si PBM. ng ICI? Si PBM. Sino yung mag-jet ski raw? Si Digong. Si Tatay Diggs yan. Si Tatay Diggs ang mag-jet ski. Oh. Wala na. Ano nang tawa? Baka may makaaway ako nito, ha? Oh. Riakan lang, brad, ha? Walang away-away, ha? Oh. Bayan, kaya Tapos ang laban. Oh, tapos ang laban. yan Balato naman. Batuin niyo naman ako dito, anak ng toka, oh. Uy, papoy na nagmamantika. Pambira, pwede ka ng bagnitin. Hindi, riakan lang kayo naman. Walang kagalit, ha? Walang kagalit. Sarap bagnitin. Nagmamantika, eh. Brad, langisan mo naman ako. yan po ang nagpapatunay na ang ating Pangulo ay talagang seryoso na may Seryoso? mamanagot dito sa flood control scam na to. Kaya Yan. nga, sa akin, sa palagay ko Oh, sa palagay mo? rally-rally na yan. Oh. Walang effect. Nakikitang Oh. magiging news yan eh. Kasi kahit Wala, yung mga rally-rally, walang magiging news yan. Walang magiging news. Oh. rally yan, wala ka silang ina-announce na ganyan. Oh. Ginagawa na ni Pangulong Bongbong ang Marcos ang dapat eh. Oo, ginagawa na ni Pangulong Bongbong Marcos ang dapat. Palakpakan ho natin. Itong vlogger na nagmamantika. Palakpakan. Galing, no? Mga argumento niya talaga. Mapapaano ka na lang sa upuan eh, no? Mapapaano ka na, malalaglag ka na lang sa iyong kinauupuan. Pag pinakinggan mo itong si Bagnet. Sino mahilig sa sitsarong Bagnet dyan? Mahilig din ho yung mama na yan. Brad, hagisan mo naman ako dito. Anak ng toka, oh. Ganda pa naman na setup nyo. Pinagtatanggol nyo si Marcos Jr. Tapos background nyo, palakpakan.
Bira talaga pagkakaroon tinamaan ka ng 3 unggoy. Sagutin naman natin. Patulan ko na itong mga to. Papatulan na natin. Sige, muna natin? Ulitin natin. Doon sa unang portion lang. Unang portion tapos ikakat ko na tapos sagutin na natin. Lahat ng argumento na yan, mababasag lahat yan pagka binanatan natin itong mga nagmamantika na to. Okay? Gusto kong tanongin ang taong bayan. Meron akong ilang tanong, 5. Oh. Sino Lima. nagsabi ng mahiya naman kayo? Nako! Yari. Pangulong Bong Marcos. Oo. Sino ang nagsiwalat ng talagang Talaga seryoso yung sold na sold siya sa mga sinasabi niya no? malawakang anomalya tungkol sa flood control projects? Sino nagsiwalat ng 15 major construction firms na naka-corner ng malaking porsyento ng flood control project budget? Sige. Sinong pumirma doon sa pondo na kung saan na-corner nitong mga contractor na to at mga district engineer? Boom! Sinong pumirma? Sinabi na ng Sambayan ng Pilipino, napakaraming insertion dyan sa 2025 budget na yan, pero pinirmahan pa rin ni Unggoy. Sino pumirma? Si PBBM! Palakpakan! No. Sinasabi ko sa iyo, brad babagnitin kita dyan. Ay, hindi. Papakainin kita ng bagnet. Gusto mong bagnet? Gusto mong bagnet o sisig? Pili ka lang sa dalawa. Walang nga ka, ha? Ako trip ko yung sisig. Paborito ko yan, lalo na pulutan. Tapos meron ka Red Horse. Nako, yari na naman. Oh, sinong pumirma sa 2025 budget gayong napakaraming nagsasabi na napakaraming unprogram appropriation, napakaraming problema niyan sa BICAM, bakit mo pinirmahan? Ngayon, aasta ka na parang superhero na in the first place, ikaw ang gumawa ng lahat ng kaguluhan na to. Kung hindi mo pinirmahan ng 2025 budget, wala tayong pinag-uusapang isyong flood control. Meron naman. Sayang sa gusto natin dahil yung 23-24 budget, binaboy ng mga taga-House of Representative na yung speaker, kanyang pinsan. Paano nyo sasabihin na, sino nagsabi ng mahiya naman kayo? For your information, bagnet, hoy bagnet. For your information as early as September 2024, nagsasalita na ang taong bayan na mayroong problema ang mga flood control niya. Pagkasabi pa lang niya ng 5,500 flood control, ano nangyari? Bumagyo. Pagkatapos ng bagyo nangyari, nagkalubugan. Ano sabi ng amo nyo? Yung amo nyong bangag, ano sabi niya? Hindi, meron naman daw yung flood control. Na-overwhelm lang. Boom! Sinasabi ko sa'yo, Brad. Kalmahan mo lang. Huwag ka masyadong sold sa sinasabi mo kasi nakmanto ka. Huwag gano'n. Hindi pwede yun. Huwag ka banggit niya ng 5,500 flood control. Ayun, majority ng Luzon, lubog. Diba? Oh, yan. Okay, lubog. Ngayon, maya-maya, lulubog na naman ho. Nobyembre din, last year. O, anong sabi niya? Na-overwhelm lang. Ito na ang ating new normal. Climate change. Di ba? Yung mga yan, dahilan ng amo yung bangang yan. Di ba? Noong sabi niya, na-overwhelm lang. Nung hindi sold yung na-overwhelm lang yung mga merong flood control, na-overwhelm lang, hindi bumenta. Anong sabi niya sa susunod? Ang sabi niya, climate change. New normal na to. Nung malapit na ang kanyang zona at nararamdaman niya, naku, sunod-sunod na naman ang mga bagyo. Mahiya naman kayo. Di wow, palapakan. Si BBM, pasalamatan. Oh. Nang dahil malapit na ang 2025 midterm election at kailangan nila ng pondo sa kanilang mga kandidato, kahit na napakaraming problema ng 2025 budget, kailangan pa rin pirmahan. Kahit meron ng petisyon sa Korte Suprema na kini-question ang validity ng ating 2025 budget, pinagpatuloy pa rin ang implementation. Bakit? Dahil nga 2025 midterm election. Hoy, bagnet! Sagot! Palakpakan! Galing ni PBBM. Banong-bano! Sinasabi ko sa inyo Tatlo pa kayo Kung wala niya kayo, maka-jetski kayo. Yung jetski. Hoy, ikaw na nakagitna. Yung jetski, panahon ni Tatay Digong, hindi lumalampas ng magkano? 56 ang dolyar. Walang niya ka. Ngayon magsisisenta na, Brad. Ako ikaw bagnet pagka hindi mo ako hinagisan ng bagnet dito. Sige,
PBBM ka ng PBBM dyan. Di ako nagkikipag-away. Pero yung bibig mo nagmamantika na. Markado ka na sa akin. Hindi, joke lang. Kayo na eh. Hindi na kayo mabiro. Magagaling kayo. Kayong matatalino. Walang problema yan. PH update na. Wala. Makinig kayo dyan sa mga yan. Sila ang PBBM. ICI, PBBM. Maya naman kayo, PBBM. 15 contractor, PBBM. PBBM lang. PBBM lang sa kalam. Tama. Siya sabi ko sa inyo. Eto, rekta na. Pasensya na ho, medyo nagbibinatao tayo ng konti, no? Yan ho kasi pagka medyo nasa edad ho kayo ng 18, pag, di ba, ganyan ho talaga, medyo, eto tayo, init ako doon, bagnet, walang yaka. Ayoko na. Last nyo na yan ha. Hindi, naligaw lang yung video na yun. Bigla nating nakita, anak ng toko, wala akong mapagtripan eh. Ang dami naman pwedeng pag-usapan. Actually, ang dami ho nating gustong gawin na reaction video. Kaso medyo kalmahan lang ho kasi ito eh. Ayaw na. Kasi gusto ho natin balagbag tayo sa sa next week. Mag-uumpisa ang Senado eh. Kaya gusto ho natin kalmahan ang sitwasyon ngayon. Pero napanood ko anak ng toko, ba't ano nangyari dito sa mga unggoy na to? Bakit yung alam nila na nambobola na sila, pinaniniwalaan pa nila sarili. Okay lang sana, hindi pong, anak ng toko, alam nyo naman dito to, yan, sold na sold pa kayo sa mga sinasabi nyo. Totoo naman, na si BBM ang nagbuo ng ICI, walang question doon, totoo yun. Sinasabi lang nila katotohanan. Si BBM din ang nagpangalan ng 15 kontraktor. Walang problema doon. Si BBM din ang nagsabi ng mahiya naman kayo. Pero ang pinakamalaking kasinungalingan doon, hindi si PBBM ang nagbigay ng lakas ng loob sa sambay ng Pilipino na magsalita dito sa mga anomalya na to. Anak na to, pinaghuli nga ng administrasyon na to yung mga nagrarally. Mas nauna pang nakulong yung mga rallyista doon sa mga congressman kaysa doon sa mga congressman na magnanakaw. Hoy, bagnet. Alam mo ba yung bagnet? Anak ng towa, baka nandyan lang kayo sa compound, di kayo lumalabas, kaya wala kayong kaalam-alam. O dito no tayo sa Billionaire News Channel. Then to our group chats now. We will be giving you conversations that will make you think. Aba, matindi to. Pagka si Mike Defensor, nandyan sa The Spokes, anak ng towa, ika nga, maghahalong balat sa tinuluban dyan. Kung Mike, eto na, okay na, sige na. Yan na, sila na ho magaling, ha? Sila na magaling. Sila na matalino. Sila na magaling mag-analisa. Pero sila lang ang nagmamantika. Ano ka, Brad? Punasan mo yung mukha mo, oily ka na, oh. Ang dulas. Pambihira, oo. Sino? Di ko kilala itong mga to, sa totoo. Di ko kilala itong mga to. Di ko kilala. Ang hirap nito, baka sagutin tayo. Okay lang, sagutin tayo itong mga unggoy na to. Para mas iga nga, dumami yung mga kaibigan natin. Baka hindi na matanggap na yung tipong pinagtatanggol nila. Siya ang punot dulo, lahat ng kabalintunan na to. Ano to ka? Budget and program appropriation. Ano to ka? Magnanakaw naman ng mga congressman dito. Magnanakaw naman ng congressman. Ang problema pagka binito niya lahat ng laman ng GAB, di ba? Baka wala tayong budget sa 2025. Wala silang gagastusin sa 2025 midterm election. Yun ang problema. Di ba? Kung kayo medyo hindi malalim sa politika o hindi kayo mayat-maya nanonood, yun ang tamang termino. Hindi kayo mayat-maya nakasubaybay sa politika. Pag pinakinggan nyo itong tatlong unggoy na to, malamang sa malamang, mapapaniwala kayo. Pero, make no mistake, ika nga. Think and assess. So that you could come up with your own personal opinion. What we want to present are two sides of each political or governance concern. Well, apparently, Zaldico won't be returning
due to serious threats to his life. This is our first noted on the spokes. So, what do you think? Alam mo to, Attorney Trixie, ako naniniwala that really Saldico would have that position. Why? Of Because at this stage, siya yung lumalabas na mastermind. Okay. Siya yung tinuturo ng lahat, and of course, pagka ganun yung sitwasyon, they're saying that yung ang kadugtong, yung kay Martin Romualdez. Okay. And so, yan na. You don't know now who, may mga, sabi nga niya, galit yung mga Pilipino sa kanya. May mga galit na kasama niya. So, this is the situation precisely of Congressman Saldico. But Attorney Trixie, just an observation. Okay. Pagka si Saldico, for example, nagtapat at sinabi niya na hindi ako ang mastermind, Yan. meron pa akong boss, no? At meron pa akong mga kasama, no? Hindi ako yung pinaka-beneficiary nitong mga nangyayari nito, then he becomes part of the the witness protection program as a He state can. witness. He can. Di ba? So, yan yung sitwasyon ni Saldi. In this situation, he is now the mastermind, but maybe in the future, pwede siyang maging state witness if he is able to prove na talagang hindi siya ang punot dulo at nagmamanipula nitong mga nangyayari. Well, according to his lawyer, he's citing threats to his life. Do you think these threats are real? Yeah, I think so. For example, pag pinatay mo si Saldico, pinatay mo si Paul Estrada, at saka pinatay mo si Mark Tiksay. Teksay. Ito yung tatlong kasama, yung dalawang assistant niya at saka siya. Yeah. Wala namang makakapagturo, makapagsalita kung Kasi ano no talaga yung mastermind. scheme. No, what is exactly the scheme that is happening now? Because what we're witnessing now is actually just the DPWH issue. Ito pa lang to eh. But what if, kung totoo yung sinasabi ni Sergeant Gutesa na may linggon-linggong pondo, may linggon-linggong pera na binibigay sa kanila at iniipon nila at dinideliver din nila. Yan. Yikes. So, but this is bigger pala than we thought, ano? Oh yes, oh. For- And if you were the lawyer, Attorney Trixie, ikaw, abogada ka, what would you advise Congressman Saldico? Well, yeah, if I was his lawyer. Well, kung ngayon na nasa labas siya, I don't know. Actually, it depends eh. Kung ano yung hamon ng kasaysayan, depende rin yan kung ano nangyayari. For example, what if it's a temperature ng publiko? Sinong naniniwala ba that it ends with Saldico? Yeah. Do you right. honestly think that Sinong naniniwala na matatapos yan kay Martin? Martin tuloy. Masyado ka naman advance speech. Kay Saldico, walang naniniwala nun. Walang naniniwala. Siguro naniniwala nun yung si Tambi. Kay Saldi lang yan. it ends there? It couldn't have happened without the knowledge of higher ups. Ilan lang ang higher up? Tama. Oh, And so- you know, Attorney Trixie, may isa tayong case dati na nangyari. If you recall si General Garcia Correct. sa Armed Forces of the Philippines, nahuli yung pamilya niya, inuwi siya dito, nagkaroon ng investigation. Alam mo nangyari doon? Nagkaroon siya ng plea bargain. Inamin niya. Yeah. Siya talaga. Siya yung mastermind, kinulong siya, nagsoli siya, if I'm not mistaken, 200 million pesos. Pero yung pamilya na were allowed to live in the United States. Wala na Yes, dito eh. So siya hanggang ngayon nakakulong sa Bilibid prisons. Now, in the case of Saldi, Nakalabas na yata. yes, Kasi, he was issued a pardon if I'm not mistaken. No? At that time, nakakulong siya. Now, in the case of Saldi, siyempre, kung siya yung abogado, ang tinitingnan na abogado, ano ba yung kliyente ko? Mastermind ba to? O ito ay kasangkapan lang or one of the players, underboss, kumbaga sa mafia, hindi pa siya yung boss of the boss, doon sa kabuuang operation na ginagawa nila sa pagkulimbat ng pera at kaba ng bayan. Yan. Incidentally, yung lawyer ni Congressman Zaldi is Attorney Rui Rondain. Rondain, yes. And he used to represent former first gentleman Mike Arroyo. Yes. Did you ever have a chance to meet him? Yes, in fact, naging abogado rin yan ni Congressman Mikey Arroyo. And I was listening to his press call. Actually, kinakabahan nga ako eh. Dahil, I mean, to be honest, si Attorney Rondain is a good lawyer. At kung legal ang pag-usapan, magaling to. Kasi ang sinasabi niya, question, yes. as of now, wala kami nakikitang kaso against Congressman Saldico. No, sabi niya, and we're willing to face that. Kaya nga, importante yung galaw ng gobyerno. Importante mabilis yung gobyerno. For example, sabi niya, how can you cancel the passport of my client? Wala pa eh. Wala pa kayong fina-file na case.
So I'm thinking, Attorney Trixie, in the situation like this, kasi lahat ng mga magnanakaw pa dyan, no? Those who are involved, na binabanggit yung mga pangalan, paano kung naglalabas na ng pera? Paano kung tinatakas na yung pera? Di ba may sinabi yung air asset? Sabi niya, hindi. Tingnan mo si Attorney Ronday, magaling talaga. Sabi niya, Yes. walang pag-aaring aeroplano si Congressman Saldico. Pag-aari yun ng Masibis Corporation, Which is, owned by Saldico, di ba? Correct. Pero, Owned by I mean, Lang yatong si attorney. Ay, nag-divest na. Ikaw naman. Nag-divest na daw. Nag-divest na. Okay, nag-divest. pero ano nga yun most, na yung mga pagkakaalam natin, and dito kasi nag-PCGG ako for a while. Oh, yes, So oo. Marcos Sr., minsan 10, ang daming levels Layers. ng kanyang pagtatago ng pera. So pero dito, ang ano naman nun, kaagad may CBs, that's what, 1 or 2 steps away. Madali ipatunayan yung criminal liability diyan. yes. And then, Attorney Trixie, you mentioned PCGG. Imagine, nagbuo tayo ng isang ahensya ng gobyerno to attack, I mean, not attack, but to sequester and eventually bawiin yung pera at assets ng gobyerno. In this particular case, yung kay PCGG, bahabaan eh. And as you Yes, mentioned, layers by layer. Pero dapat tingin ko rin, magkaroon ng batas para mabilis natin mahabol at mapakansela yung mga passport ng mga taong lumalabas. Kasi si Mark Teksay, si Paul Estrada, wala na sa bansa. And actually, kung gusto talaga ng administrasyon, makikiusap sila magpa-cancel ng mga visa. That's right. So, Oo. hindi kailangan passport. Passport. So, para sa akin, doubtful yon. Kung gusto talaga nilang habulin itong mga to, maraming paraan, hindi lang yung pagkansela ng Ng visa. passport. Paano yung pera sa AMLA? Can they just send notice? So, okay, pagdating sa passport, cancellation of visa, in effect, pwede na. Unless yung bansa, no visa policy. Oh, correct. Makakataka siya. But, with an Interpol, Red notice. notice, pwedeng ang hindi red eh. Pwedeng yung Pwedeng blue lang, notice, di ba? Na they can warn these people. Medyo mapapahirapan na. But in the case of AMLA, paano natin mahinto yung pag-alis ng pondo o nagtatago ng pondo, pag-withdraw ng pondo? Hindi naman matigil yung investigation ng AMLA just because umalis yung tao. Or can we serve notice to AMLA, let's say, itong mga taong to are persons of Kumbaga, interest or considered concern? served basta meron kang permanent address na served doon, siya yung bahala mag-explain na hindi siya nakatanggap ng notice. Kasi yung iba Otherwise, wala pang didiretso. kaso eh. Ayun yung problema. Bakit Oo. wala pang kaso yung Oo. mga yan? If you So, notice, again, yung lumabas sa ICI, marami doon, or more than half, hindi pa nakasuhan. So, and I agree also doon sa punto naman nila na medyo itama naman natin yung kaso. Hindi naman pwedeng after 5 years, matalo lang din tayo. So, there are two concerns. Ma-filean ka agad, ma-hold ng pondo, ma-hold ng travel nila, but at the same time, kailangan number 2 is that we have a strong case that we will file against them. Kaya ang feeling ko nga, dapat sana may special law just so ma-address itong particular issue na to. yeah, but if we make one, hindi siya retroactive. So, and which reminds us, on our next topic, the ICI is calling on the Ombudsman to investigate former DPWH Secretary Manuel Bonoan Yes. and Yusek Roberto Bernardo and Yusek Maria Catalina Cabral. That's correct. Actually, Attorney Trixie, doon nga ako nagtaka nung una, bakit hindi siya kasama si kasali? Secretary Baling Bonoan, isa nga yung Secretary ng DPWH. Correct. So, kasi baka kumanta siya eh. Bakit nga hindi kasama si Bonoan? Tapos they allowed him. In fact, di ba sa Senate, nag-blue ribbon na. Yes. Tapos nag-resign siya. Yes. Tapos hindi na siya natawag uli. Yes. So, yun, tinanong ko si Senator Mercoleta dyan. Sabi ko, that time he was chairman eh. Yes. Sabi ko, Kadante, Senator, bakit mo pinatayo na si Secretary Bonoan? At that time, sabi niya, hindi, don't worry. Kasi at that time naman, wala pang mention of his name. But sabi niya, eventually we will call him sa committee. So that was before the Diskaya exposure. Correct. So paglabas ng Diskaya exposure, hindi na siya yung chairman ng Blue Ribbon Committee. But definitely, Secretary, I've worked with him, no? Secretary Manny Bonoan,
Si Undersecretary Cabral, I've worked with her when she was still the policy. Kaya nga iniisip ko noon, siguro hindi ma-involve sa corruption dahil policy eh. But eventually pala, yung pagprograma ng mga proyekto, Yan, galing nandun sa na din sa DPWH. policy. Ano na ho, ika nga embedded na eh. Doon pa lang sa paggawa ng polisiya, nandun na korupsyon. Paggawa ng proyekto, nandun na yung korupsyon. Ibang klase talaga tong bangag administration na to. Oh. Pero dapat talaga, and again, sorry to say, wala naman po ako, nothing personal against them. Kasi si Yusek Bernardo lumabas na eh. Pero dapat sana talaga, ma-hold kagad yung kanilang pag-alis at ma-hold yung pondo. Kasi yun naman ang ano ng tao na, ang tagal na, 2 months? Alam naman nilang there will be eventually yung mga pangalan nila, paano yung pera? Bago pa nga na, nag-announce pa na magka-create ng ICI. Di pa create nyo na kaagad. Yes. Diba? So, yun nga, it gives rise to the suspicion na bakit yung pinapatagal ito? Oo. Kasi umpisa pa lang, alam na nila. In fact, dun pa lang na fact check si Presidente sa 5,500 flood control projects. Tapos inulan, binaha. Hindi ba dapat dun pa lang nag-imbestiga na? Tama, tama. I agree. And siguro, hindi lang tong sa DPWH, ako naniniwala sa maraming departamento may nangyari. Because now, ang lumalabas na kwento ng maraming tao, yung ginagawang systematic corruption, di ba? Yung sa DPWH is one, kasi normal yan, no? But what about DOH? Yun. What about DepEd? Marami pa. Oo, na ang nangyayari pala, in the end, ito na naman yung sistema. You're talking about, again, 25-30% corruption, select contractors, kailangan tingnan yan. Kasi panahon na maayos at mabago yan. Hindi dapat tuloy-tuloy itong sistema na nangyari, na in fact, kung di na ano na to talaga, alam na to ng mga bangko eh. Alam na lahat ng congressman to. Alam na ng mga mayor. Bakit? Kasi hiningan yung congressman. So yung congressman, papaliwanag sa mayor. Kikwento kay kapitan, yung contractor magpapaliwanag sa bangko. So all these things put together, naririnig at nalalaman ng tao. Nakikita natin parang inilalayo dun sa executive eh. Kasi like you said, bakit Yes. ngayon lang tinatawag si ano? But do you think na dapat same magnitude, same kumbaga, ang penalties for cabinet vis-a-vis the legislators? Ako, wala akong judgment on how they para bang ano yung nangyaring cases. Ang ayokong nangyayari, pag nakikita ko yung isang grupo may kaso, yung tapos yung isa iba, wala. For example, what am I saying? Nagsalita si Diskaya. Ang daming sinabing pangalan. Ang daming sinabing problema. Dapat yun, kunin natin. Nagsalita si Yusek Bernardo, nagsalita si District Engineer Alcantara, sila Bryce, at yung mga gusto pang magsalita, si Sergeant Orly Gotesa, dapat kunin natin lahat yun. No? Ipunin lahat yun, ayusin lahat yun, at kasuhan. Of course. Well, not just kasuhan. Kasi nakikita nga natin na halimbawa dun sa there's certain departments na naiiwasan but cannot help but be involved. There's budget. Yes. Yeah, but even if there's budget, other countries have budgets, di ba? Pero dapat may role nga ang Congress, Constitution din, tsaka Senate. Ayusin naman natin. Huwag yung ganitong pagbababoy at pagnanakaw sa kaban ng bayan. So, it's not just agencies under the microscope. Even the Office of the Vice President is We're back and you are tuned in to The Spokes. Joining our discussion is former DTI Undersecretary, now tasked to defend and define the work of the Office of the Vice President. Welcome to The Spokes, Attorney Ruth. Oh, yes. Hi. Good morning. Happy to be here. Thank you for the invite. Thank you for being here. So I hear that we're preparing for the 90th anniversary. But before you answer that, babati lang muna tayo. Happy birthday, Philippine Marines! Oh, yeah, happy birthday, Birthday ng Philippine Marines po ngayon. Happy birthday to them. So, and you're now heading for the 90th anniversary of the Office of the Vice President. You have some activities lined up. Oh, yes, that's right. This year is the 90th anniversary, meaning the
The office of the Vice President has existed for 9 decades already, Kailan since natin 1935. 1935, Commonwealth. Okay. It was on November 15, 1935, and then we've had 15th. Actually, si Vice President Duterte is the 15th Vice President of the Republic. Okay. And we're celebrating it. We're going to kick it off on November 10 for a small ceremony in the office. And then we celebrate on the 14th with invited vice presidents of the past who can join us. And then on November 17, we will be opening the exhibits. Also, both in the central office, and then we have 4 other satellite offices that will have the exhibits open to the public. So that's for this month, but you're continuing your activities for the Office of the Vice President. Oh, definitely, yes. We have existing programs and projects that are continuing, especially yung mga may budget naman. Yung Panoorin nyo lang ho kung gusto nyo yung malaman kung ano mga update dyan sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. No? Pero kung hindi ho kayo interesado, pwede na yung ho kayong mag-next video. Pero tayo dahil interesado, papanoorin pa rin ho natin. hindi naman natanggalan ng budget. So we have Shoutout dito kay Vice President Sara Duterte, ang katangi-tanging government official na talagang sincero at ramdam ang pagtatrabaho ngayong mga panahon na to. Palakpakan. Asan yung 3 unggoy? Narinig nyo ba yun? 3 unggoy? several. First, of course, the most important I right now know. is the disaster relief operations that we have. Wag kami. Dahil In your celebration, Mga Talyanista Tensei Mada, wag kami. Diba? Wala kayong mga tira dito. will VP Lenny be invited? Yes, Of of course. course. All vice Vice presidents. presidents in the past. Okay. And we really hope that they can all join the Of course, activities. yes. Waiting for the Kasi- RSVPs na. Yes, we're giving them tribute. The office and the vice president herself would want to give them the distinction of being vice presidents and then also recognize the legacy that they left in the country. Like, for example, I can give some. Vice President Noli de Castro initiated the medical and burial assistance, which the Office of the Vice President now tried to copy. I mean, we continued it. Unfortunately, the funding for this project was removed in 2025, and then we did not propose it again for next year. Attorney Ruth, alam mo, by tradition, the Office of the Vice President is usually the Secretary of Foreign Affairs, di ba? By tradition. Yes. Tradition ba? Yes, Hindi, kasi it yun ang happened pinili with, ni VP Doy. Yes. Yes. Oh, kasi di ba parang hindi naman sa US dahil Secretary of State. Nagsimula kay VP kay GMA that she started with DSWD siya. Yes. Oo, pero previous to that, it was really Foreign Affairs. Pero si VP Inday, ang kauna-unahang din Department of Education. Education. Yes, Yes. Oo. Kaya that time, when you mentioned that, kasi si VP Noli was housing eh. Yes. So all vice presidents had their own portfolio. Si VP Lenny wala din pala, no? Wala She was given Oh, housing. yeah, she was initially. with Cabinet NHA. level Yes, before. initially, Yes. tapos nawala. Tapos nawala siya Oo. after a month. And then Yes. she was also given Paano? Binigyan ng pwesto sa cabinet level. Ang ginawa ho niya, secretary level, ang ginawa ho niya, papasok siya sa cabinet meeting, maya-maya paglabas nila, bibiray niya si Tatay Digong. Parang parang mayroong saltik nun si Lenny, di ba? Kaya ang daming galit nun, tawag sa kanya, lutang eh. Mag-a-attend ka sa cabinet meeting, paglabas mo ng cabinet meeting, babanatan mo presidente. No kasi Raulo. given dun sa drugs. Yeah. Kaya nga yung programs natin na Dangerous to, Drugs Board. oo. Ito stand-alone na OVP work eh. Kasi Yes, usually this the one. vice Oo. president would be also handling a department. I mean, traditionally. Oo, kasi That's because the only constitutional mandate of the OVP is to take over in case of the incapacity of the president. Yes. So, but how is that worked out, Attorney Ruth?
we know by tradition, the vice president can be nasa constitution din yan, Yeah, can be that's right. offered a cabinet position. Yes. So, And but, then, well, of course, the vice president is given the prerogative to either accept or refuse the offer. And if she accepts, she can choose, or he or she can choose which department she would want to handle. Attorney Ruth, for And- example, if ever given a chance, si Vice President naging presidente, at kalaban niya, katunggali niya yung kanyang Vice President, would you think that she will still ensure and give a position to her Vice President? I would think initially, yes, she would offer a position to the vice president. So any department, any line agency can be chosen by the new vice president. Yes. As to Vice President Duterte, I don't think she will let it affect the relationship or Yeah. the professional relationship, as long as the Vice President is working well or is doing well in the Yes. department that he has chosen. Yes. Should be kasi, di ba, dapat at any given time, kahit na magkakaiba kayo ng political background, yeah. At least, no, mabigyan ng department At least ma-offer. ma-offer, Kasi no? para it's with the vice president to Yes. accept or otherwise. Yes. Other than that, kasi katulad nga na nangyari kila Attorney Ruth, kasi kami doon with the VP Lenny in Congress, ano yun pag dumaan yung budget, wala. Kahit na anong partido mo, you let it pass. You give them the you courtesy. give them the courtesy. So, para lang, just in case, no, dapat sana, may stand-alone lang talaga siyang opisina para sa mga programs niya. Kasi ngayon, nabawasan na naman kayo, no? Kasi yung Unfortunately. Magkano yung nabawas sa inyo, Attorney Ruth? this year? Well, wala pa naman final, but the House of hindi Representatives pa yata nag-bycam. the House is pushing for the 733 current to be repeated for next year. To be repeated for next year. Yeah. The proposed today is how much? It's well, the finally approved by the DBM is at 902.6 million. May konti So lang. almost 903 sana. Actually, yes, konti lang, sir, yung dinagdag natin. ng Pero mga Attorney Ruth, 200 balita ko sa million. ngayon, marami ng congressman ang nagme-message sa inyo, nagsasabi na ma'am, Expressing support. expressing support, naipit na. Baka ngayon mapasa na yung budget. Hopefully, sir. Oo. Sana nga po, sana. Whether. Because with the 903 million budget, mas marami kaming magagawa. More people will be served. Mas maraming matutulungan. With that, kahit na maliit lang yung addition, like 160 million, Yes. it will do a lot for us. But if they insist on putting it back to 733, Wala we're kayong also mag- fine with it. Yeah. We'll just live with it, with what we have. So, Sino ba ang nagpapababa ng budget nyo? Who made a motion? it was Congresswoman Laila De Lima Wow, okay. on the Nako. plenary. Was there when any she formal second of the motion? I'm not sure anymore, sir. So But Congresswoman Laila De Lima. it was seconded. I remember it was seconded. The motion was seconded and approved in the House. Would you know during who the- seconded? I also didn't see it, Attorney Ruth. I didn't see who. I don't remember who seconded, but the chairman, the female Si ano, appropriations chair. Swansing? Yes, said Congresswoman that it has Swansing. been approved, so we carry it on 733 million. But the Senate gave you a bigger budget. I would suppose so. Yes. In the final run, if we can get the 903, that's what we really need for this for the coming year. Okay. How's your 1 million tree program? Oh, we have already reached 1 million. Uy, okay. Yes, it was the vice president who did that, who planted the 1 millionth tree Okay, in yeah. Zamboanga. And now we are already on 1,030,000. We changed the target. We increased the target to 2 million by the end of 2028. I mean, Nice. by the end of the term of the vice president in 2028. So, but you also have some kind of feeding program? Yes, we have not exactly feeding program, but for disasters, for crisis. This program, it's called the Relief for Indigents and Individuals in Crisis and Emergency. So we give them food boxes with rice and a few canned goods, because unfortunately that's the only
that's the only volume that the Vice President can give at this time. But nonetheless, we try to spread it to as many people as possible. Alam mo, Attorney We have- Ruth, one of the things that they're saying with all the programs that you've been doing, na minention ni Attorney Trixie, sabi nila, ba't may ginagawa? May mga agencies na dapat gumawa dyan. I mean, I've been hearing that. Yes. But you know, ako naman not to be hypocritical about it, nag-congressman ako, may ganun din naman kami. Di ba? When there are problems. Yeah, I mean, meron kaming budget sa hospital. May budget kami for Medical, DSWD, burial medical assistance. assistance. So parang ang feeling ko lang, especially for the Vice President, why would you deprive, kahit ang Presidente, meron siyang social fund. Malaki ang social fund ng Presidente. Yes. Meron siyang fund for assistance. While the agencies can also do it, the particular office has the funding. Yun lang naman, Attorney Ruth. Kasi di ba madalas sinasabi, ba't namin bibigay sa inyo yung milking, yung DSWD Or feeding, yan? ganyan. Or feeding, di ba? Yes, sir. Pero inisip mo, kami, yung mga nagtatanong, ganun din naman, may ganung programa din naman eh. Yes, sir. Actually, because the office of the Vice President is an integral part of the national government, Yes. next to the President, kaya nga siya Vice, di ba? We cannot remove the function of the President from the Vice President in terms of public service, in terms of social welfare. So the Office of the Vice President has decided to continue this program para delivery ng basic services rin doon sa mga nakakakulang na talaga. We only give to the most unserved and the most underserved and those that are not served by the other line agencies. Kasi, of course, we already know, you mentioned na Sir and Trixie, that there's the the DSW, we have the DOH also, we have the Meron kayo dito, all burial other- assistance and medical assistance, which is DSWD. Yes, sir. And DOH. Yes, sir. That's right. But nothing is stopping the Office of the Vice President from augmenting the subsidy. We call it subsidy. The assistance that can be provided by the Office of the Vice President. For And example, like I said- ngayon sa Cebu, di ba? May DSW nito doon. Yes, So you sir. went there. Yes, sir. The Vice President went there in Cebu because I have seen a posting. Yes, sir. We already have assistance provided to Cebu in Talisay, Cebu, and then Cebu City, Talisay City, and then Liloan. We're also going to do that. Paano Nothing ginagawa stops nyo, the Attorney Ruth? OVP. Kunyari, nakita nyo na yung DSWD nandyan na, DOH nandyan na, how do you filter out or how do you coordinate with this, and including the National Disaster, yung NRMDC? NDRRMC. NDRRMC, yes. Yes, sir. This is actually coordinated well. Okay. Kinakausap po muna natin the local government unit if the barangay is there or the munisipyo or the city, and then we ask them where else we can help kasi sila din po ang nag-organize or nagsasabi doon sa mga ibang agencies where to go. So yung mga usually ang natitira po sa OVP, yung pinakamalalayo, yung pinakamahihirap na puntahan, so that's where we go. Can you be, for example, in Cebu, paano nyo ho nako-coordinate yan exactly? With the LGU. LGU, Yes. tapos sasabihin, huwag na ho kayo magbigay ng ganito, itong lang bigay nyo, may ganun ba ho? Paano? Hindi naman kasi hindi naman nila sinasabi which one. Okay. But we already know, of course, because everything is pre-positioned before anything happens, diba, for the OVP. So naka-ready na yung packs natin and it's basically food. Okay, pagdating Just ho ng food, food, and then- coordinated kay DSWD, magbibigay po kami dito, huwag na kayo magbigay. Or DSWD will say, kulang ho kami ma'am dyan, dito na kayo Dito magbigay. na kayo, pwede rin yun. galing, no? Yes. So coordinated siya and we cannot Magaling ko talaga ang Overstep. Office of the Vice President. Di kagaya nitong administration na to. set Walang the kwenta. boundaries also of the other agencies. So Ibang klase ho talaga. wherever they are and they have sufficient supply to distribute, doon kami sa ibang hindi pa nabibigyan or maybe not yet in the Nako, madam, ang dami niyo hong bibigyan, no? Madami-dami ho kayong bibigyan kasi wala pa ho silang nabibigyan. Sir Rich, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-iingat po eh. Uy, PH, bakit pagtapos mo sa tatlong unggoy, hindi ka na pumalma? Pumalma na tayo eh. Kaya nga yung intensity natin kailangan ng babaan, di ba? Ayun na yun. Mahalin natin Pilipinas.